Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Bombo Everly at Bombo Genesis. Salamat po sa opportunity sa pag-invite nyo dito sa amin para pag-usapan po ang nuclear technology. Invited ng mga countries sa November 13, 14, 15. Pupunta sila dito from US, Canada, France, Korea, tsaka Japan para po ipakita sa atin, no? I-explain sa atin kung anong meron sila sa nuclear energy, anong technology nila, anong expertise nila. 3 araw po to na international forum. Marami kasing kailangan gawin para magpatayo ng nuclear power plant. Sa construction pa lang, kailangan special yung semento mo, yung bakal mo, special yan. How to construct on time and under budget, very, very complicated process yan. Actually, ang ibang countries, it takes them 5 to 10 years to construct a nuclear power plant. Pero kailangan natin ng supply, no? Supply ng semento, supply ng bakal, supply ng lawyer, supply ng mga scientists, tao, materyales, proseso. So, we need to establish that in the Philippines so we can construct. Pero dahil wala pa tayong nuclear power industry, ang gagawin natin, magpapaturo tayo, titignan natin yung best practices ng iba't ibang bansa at dadalhin natin dito sa Pilipinas. So yun po yung gagawin natin with the international supply chain. Halimbawa, isang best practice, Canada, isa yan sa mga countries this November na pupunta dito. Canada is famous for constructing nuclear power plants on time and under budget. Kasi pinaplano nila ng maayos yan, nagma-mock up sila, pinaplano nila kada buwan, anong gagawin natin, gaano kalaki yung ating construction, how many people do we need, no? So, napaplano nila ng maayos. At pag sinabi nila 4 years natatapos yan kaagad, even before. Kaya under budget siya kasi well-planned ang kanilang pag-construct. Yun yung tawag na project management. So, we want to learn from Canada. Paano nyo ginagawa yan? Anong ginagawa nyo na hindi nagagawa ng ibang bansa? At kayo yung talagang special sa project management ng nuclear power plant. Now, Japan, for example. Japan, hindi lang po, pag nakita nyo po yung pagkain ng Japanese, yung sushi nila talagang eksaktong-eksakto pag nag-slice, ano? Ganun po sila sa nuclear power plant. They are very precise in the safety, security, and safeguards of a nuclear power plant. Kailangan po very, very safe ang pag-construct at pag-operate. And Japan, kahit sabihin na natin may aksidenteng nangyari sa kanila, unfortunately, dahil sa tsunami yon, hindi dahil sa design ng nuclear power plant nila, pero they're one of the very meticulous and on safety measures in an operation of a nuclear power plant. US, Korea, and France, iba't ibang expertise yan ang dadalhin nila. So hopefully, we can learn from that at ang audience natin ay matututo na rin. Opo, at least dito sa Pilipinas, in general, yung general sentiment ng 2019 nung nag-survey tayo, mga 70% ang pumapayag na magkaroon ng nuclear power plant sa Pilipinas. Now, ngayon, nag-survey kami ulit, hinihintay lang namin yung official results, pero hindi magkakalayo yan. So, in general, sa Pilipinas po, ang mga tao, very receptive naman on the idea. Ang kulang pa yung ating education campaign. Kasi hindi po sine lang yan ang tungkol lang sa bomba or dahil lang sa nuclear disaster, ang nuclear technology. Nuclear technology is actually already being used in the Philippines. Meron po tayong mga medical, no? Anti-cancer, nuclear technology yan eh. Kahit sa pag-build ng eroplano, there are parts that are only done through nuclear technology. Even in agriculture, para dumami yung ani natin o mas malusog, nuclear technology din ang ginagamit. So, there are many benefits of the nuclear technology, not only in nuclear power. Pero, ang isa kasi, dapat ang i-emphasize is
hindi naman gagawa ang gobyerno, hindi papayag ang gobyerno natin at ang gobyerno ng ibang bansa na magpatayo tayo ng nuclear power plant kung hindi safe, secure, and with safeguards yan. Yun sinisigurado po ng gobyerno natin at ng international community kasi meron tayong mga rules, no? Na sinusunod, step by step yan, milestone 1, milestone 2, milestone 3, na kailangan i-comply natin para i-allow tayo na magpatayo kasi kung hindi tayo allow, walang magbebenta ng nuclear reactor sa Pilipinas. Ang countries kasi ng mga nagbebenta ng nuclear reactor or even nuclear technology or knowledge lang, no? Hindi yan magdi-deal sa Pilipinas kung wala tayong standards. Now, the US, sa US, ang nire-require nila, magka 1, 2, 3 agreement tayo. Pinirmahan na natin yan finally last year. Kasi kung walang 1, 2, 3 agreement, hindi sila pwedeng magturo sa atin, hindi sila pwedeng umattend ng forum natin, nor magbenta ng kanilang reactor. So, para tayo makapag-sign ng 1, 2, 3 agreement, we had to show them na we are ready and we are capable or we will be ready when the time comes, no? So meron talagang standards yan na sinusunod ang mga agreements natin. With Korea, for example, the advantage is they're willing to help us evaluate yung Bataan Nuclear Power Plant. Ang Japan naman, every year, ilang beses yan sila nagtitraining sa ating mga academe, also the government officials tungkol sa nuclear technology. France, the same, magaling sila sa training. Canada, also the same na marami din silang mga sources, no? Whether fuel, vendor. So, marami po tayong ma-access na expertise. Hindi naman ibig sabihin dahil nag-sign tayo, doon na tayo bibili. Pero at least natututo tayo along the way and by the time that we decide where to buy, who will construct, sino yung ating partner dito, we already have agreements with their governments. Ang pinakamalinis talaga is renewable energy. And that is hydro, no? There's wind, and there is sun, no? Solar. So, ang wind po, malinis yun kasi hangin lang ginagamit mo. Wala kang oil, no? Wala kang petroleum ginagamit. Pero hindi yan yung pinakamura. Clean or green doesn't mean that it's cheapest. So, like ang coal, cheapest yan ngayon. Pero yun din yung pinakamarumi. No? So, kailangan binabalance yan. So, solar, wind, can be more expensive, pero it's cleaner. Coal, mas mura nga siya, pero dirty energy siya. Hindi siya green, brown siya. No? So, kailangan i-balance mo. Hindi naman kailangan the cheapest, baka pwede naman hindi naman kailangan ng the cleanest talaga, pero kailangan kaya ng mga tao bayaran ang malinis na enerhiya. Nuclear energy comes in. Nuclear energy does not replace renewable energy. It can replace kung anong function ng coal at petroleum, ng oil, no? So, kumpara mo ang coal sa nuclear, mas malinis yung nuclear. Kasi hindi mo sinusunog yan eh. No? Wala kang emissions. No? Pero sa presyo naman, pwede silang mag-compete. Kasi ang nuclear, kailangan lang talaga mahaba siya yung lifespan niya eh. Iba niyan, 50 years, 60 years, 70 years. Doon makikita mo na cheaper talaga siya kung mahaba yung lifespan niya. Kaya kailangan maayos yung pagkakakonstruct. Ang bansa natin na steady, stable, no? May energy security tayo. Because the most expensive electricity is no electricity at all. So, kailangan talaga sigurado tayo na kung may manufacturing tayo na bago or meron tayong mga negosyo na papasok dito, that we can provide clean and inexpensive electricity to them. And that will drive the economy. Kahit nga yung household electrification lang malaki ang increase ng income ng pamilya kung ang bahay nila merong electricity. Productivity ng nanay, productivity ng tatay, tsaka yung mga anak makakapag-aral ng maayos. So, the energy security is of primary importance, no? Now, kailangan lang i-balance yan with consumer welfare kasi hindi naman pwede na may electricity pero sobrang mahal naman. So, I think as long as we make sure that we have indigenous
na atin talaga, na hindi tayo affected kung magyera man sa Israel o sa Ukraine man, na hindi affected yung presyo ng electricity natin. We need to have energy security na steady ang supply, na hindi dahil may away yung mga ibang bansa, hindi tayo napapadala ng petrolyo. And then also that we have clean energy. I think with all that, together with consumer welfare, which is price, I think pwede tayo, makakatulong to sa ekonomiya natin.